my God, ayan yung Ascension Cathedral. Ang ganda niya. Iba yung feeling, yung parang merong goosebumps ganon. Ayan, from here nakikita na yung large gold dome, oh. Ganda. Usually mayroon akong binibiling ganyan, tapos ginagawa akong tea. Tignan niyo yung view namin na walang katao-tao. Good morning guys! I'm back again with another video. So ngayon po ang ating first full day dito sa Kazakhstan. At syempre, bago natin simulan ng araw natin, mag-breakfast na muna tayo. And share ko lang, if ever kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo po dun sa episode 1 na kung saan pinicture ko tong ating hotel na Mildom Premium Hotel. So if ever kung gusto nyo po, yung link is nasa ibaba. And also, you can use my code PaulIvanCluk para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Okay? So ngayon, tara, kumain na tayo. Saan ba dito ang breakfast area? Kan tayo kasi dalawa po yung Mildom Hotel. So doon sa kabilang side yung mismong kainan. Ang lamig dito sa Kazakhstan guys. Which is, alam nyo naman, we love it. Tapo pala natin ngayon ay city exploration, like i-DIY natin. Madali lang naman mag-DIY dito sa Almaty. Ito po ang breakfast. Ay, may egg. Tapos, ay, mayroong patata saka rice. Tapos, ay, may chicken. Wow. Then ayan, mga cold cuts and bread. Tingnan nyo, ang ganda. Ang daming food options. Guys, may option din kung gusto nyo ng coffee. Ayan. And wala. Hindi ko alam kung paano siyang i-operate kasi di naman tayo nagko-coffee. And dito sa side na to is yung mismo water. Ayan. O, diba? Tapos ito. Tapos dito, mga random pastries, cereal, fruits. Okay, now we're done at magsimula na po tayo ng ating city exploration dito sa Almaty. At ngayon magsimula muna tayo sa Ascension Cathedral. Let's go! Yan nyo, naglalakad lang tayo guys. Kasi napakalapit lang ng ating hotel doon sa first destination natin. Napakaganda talaga ng location na to, promise. So far, ang parang hindi ko lang gaano nagustuhan sa hotel natin ngayon is wala siyang lift. But kung 20 kilos lang naman yung maleta nyo at kung kaya nyo magbuhat, pwede na siya, okay? Kasi budget hotel to eh. Kaya okay na rin siya for me. Lamig! I love it! Ayun, tignan nyo mo doon sa taas. Wait, ewan ko kung nakikita nyo. Meron dong snow, yung parang cone, yung super tules. Ay, naku. So since nag-start na tayo, gusto ko munang i-share sa inyo na dito po ngayon sa Kazakhstan, I mean, sa buong Kazakhstan, usually ang mismong language na ginagamit dito is Kazakh. But aside from that, widely used po dito yung mismong Russian language, o di ba? Kaya if ever kung gusto niyo mag-Russian or may alam kayo sa Russian language, pwede niyo din gamitin dito 'yon kasi may intindihan din nila kayo. Most of them. Kumbaga dito sa area na to, bilingual bilingual nation or more than kasi di ba Kazakh, Russian and English. Ginawa ko, nag-aral ako ng basic na language nila. So unang naaral ko is Salem, ibig sabihin nun hi. Tapos yung thank you naman nila, ang thank you dito, Rakben, okay? If ever gusto niyo magsabi ng yes, ang sabihin niyo lang is la. Tapos kapag naman gusto niyo magsabi ng no, is zok, okay? Tapos for example, may nabangga kayo, kunyari ito, yung nasa likod natin, or meron kayong gustong sabihin na excuse me, ganyan, ang sabihin niyo lang, Kishiriniz. Kishiriniz. Yan, natapon niyo yung tubig. Kishiriniz po. Ay, hindi. Kishiriniz. Ganon. Malapit na tayo sa Ascension Cathedral. Grabe, tignan nyo kung gaano kaganda yung mga snow dito, oh. Oh my God. O, kala mong last week, hindi ako nakakita ng ganito, oh. Guys, kung first time po kayong makakatungtong sa snow, sa mga nanonood sa atin dyan, kapag kaganyan, madulas yan, okay? So, if ever, kung wala kayong choice, dito na lang kayo sa ganito tumungtong. Yan, sa bagong snow pa lang. Tapos kung tatawid kayo, i-click nyo yung ganito. Let's go! Pero ang ganda ng Panfilov Park. Ganda. Gusto ko lang kayo bigyan ng brief or quick trivia about ito sa Panfilov Park. So ito po, pinangalan po ito sa 28 na soldiers na kung saan dinefend yung Moscow during World War II. Sa park nila, no? Ako appreciate ko siya. Like, syempre, new sa atin yung snow kahit papano kasi Southeast Asian person tayo. Pero, you know, ang ganda. Dinerecho tong side na to, Ascension Cathedral na yan. Pero later tayo dyan, mag-picture na muna tayo dito ng pang-upload sa ating Instagram. O kung hindi pa po kayo naka-follow sa akin sa Instagram, feel free to follow me dahil mag-post po ako doon ng ating real-time Instagram travel updates. Oh my God, ayan yung Ascension Cathedral. Ang ganda niya. Okay, so ayan po yung Ascension Cathedral, pero also known as Zenkov Cathedral yan. Grabe, ang ganda niya, dilaw na dilaw. Actually, kaya naging Zenkov Cathedral yung pangalan niya. Hindi dahil kunyari Zenkov pangalan ni president nila or kung ano pa man, kung sinong hero.
Yung architect po kasi nito, ang pangalan, Andrei Zenkov. Also, itong lugar na to, para siyang yung Sanctuary of Truth sa Pattaya. Isa siya sa pinakamalaking wooden structure na kung saan ay hindi gumagamit ng nails. Kasi doon sa mismong Pattaya, yung pinuntahan natin before, kung naaalala niyo yung vlog na yon, parang ganun siya. Alam niyo, so super ganda nito dahil sa mismong advanced architecture niya noon or mismong design niya. Noong 1911, nung humindol dito, hindi ito naapektuhan. Tingnan niyo, may Belen pa dito. And ito yung mismong info. The Ascension Orthodox Cathedral is a unique architectural and historical monument, one of the national symbols. Pasok tayo. Hindi tayo pwede mag-video dun sa loob, so we need to respect that. Mamaya na lang. Okay, so nung hingi ako ng permission dun sa guard na nandito, pwede daw mag-video. Sure ng Ascension Cathedral. Ang ganda! Puro gold! So guys, napakaganda dun sa mismong loob, no? Actually, hindi na ako nakapag-video, but at least naipakita ko sa inyo. And also, ito pong mismong church na to, ano po ito? Russian Orthodox Cathedral siya. Ever kung tatanungin niyo sa akin kung same ba sila ng Roman Catholic? No. Russian Orthodox and Roman Catholic, magkaiba po yan. But, ang pagkakaparehas nila is parehas silang branches ng Christianity. Kikita niyo ba yung design na yan? Ano po yan? Russian Revival Architecture. Diba? Ganda niya guys. And alam nyo, actually, nung nandun ako sa loob, iba yung feeling, yung parang merong goosebumps, ganon. Moment na muna ako dito kasi gusto ko lang talagang pagmasdan kasi nasa harapan lang natin siya ngayon. And also, gusto ko i-share sa inyo na pwede naman pala mag-picture dun sa loob. Basta I think, magpaalam kayo. Ako nagpaalam pa sa sa guard. Be, andito guys si Cinderella. Yung sasakyan niya, oh. Ang galing. Bang maglakad ako dyan, baka naman sipain ako nito, ha? Don't kick me guys. Ayan siya, nakaupo sa loob. Ang ganda ng mga trees, oh, merong mga snow. And sa likod ko, makikita nyo, andito ang Zenkov Cathedral. Lalakad po tayo, papunta tayo sa Almaty Central Mosque. Medyo malayo siya here, 1.1 kilometers, pero okay lang naman kasi malamig. Ang ganda ng tama ng araw dito sa Kazakhstan, no? Speaking of, ayun na si Cinderella, oh. Papalis na siya dun sa cathedral. Okay, so ito po. Nakita nyo, naglagay na tayo ng beanie. Tapos inilagay na natin na yung hoodie natin. Dahil medyo tinatamaan na po tayo ng lamig. Ang galing. Dito tinamaan tayo sa Switzerland, hindi. Pero dito, ayan, okay lang naman siya. Yung pupuntahan, mayroon pa tayong 750 meters, Almaty Central Mosque. Okay, so ngayon, bibigyan ko muna kayo ng brief facts again tungkol dun sa mismong Almaty Central Mosque na pupuntahan natin. So, yun po ay kino-consider na one of the largest mosque dito sa Kazakhstan. Aside from that, yung mismong mosque na yun, kinikater nun yung Sunni Muslim na yun po yung majority na population ng Muslim people here sa mismong country. Laki din nito guys, kaya nitong mag-handle ng 7,000 worshippers. And aside from that, ideal din tong location to for Idil Fitr, tapos Idil Adha. Diba? Sa atin sa Pilipinas, meron din ganun, diba? Ang hindi ko lang alam kung pwede tayong pumasok dyan tulad sa pagpasok natin sa mga ibang mosque sa Brunei, Kota Kinabalu, and even sa Jakarta. Diba naalala niyo yung mga vlog na ginawa natin about mosque doon? Ayan, from here nakikita na yung large gold dome, oh. Ganda! Pasok tayo, but if ever na hindi, okay lang. We understand and we respect that. Siyang parang ganitong pole, oh. Yung parang sa Taj Mahal. God guys, I think hindi pwedeng pumasok sa loob. Baka for Muslim lang talaga. Ito yung itsure ng mismong entrance niya. And doon kasi may nakasulat doon. Ayan, kung nakikita niyo yung maliit na sign na yan, nakalagay closed. So hindi ko alam kung pwede ko ba siya buksan or pumasok sa loob. Pero closed na kasi nakalagay. But at least, diba, nabisita natin at nakita natin tong mismong central mosque nila dito. And also, para sa mga Muslim viewers natin, if ever, kung merong day yan, hindi ko po kasi alam kung paano po nag-work sa mga Muslim yan. So if ever po, kung meron po nanonood dito, let me know kung araw-araw bang merong samba, or kung ano pa man tawag dito sa loob, or meron lang schedule na kunyari Monday, Wednesday, Friday, ganyan. So yun po, if ever kung pumunta kayo dito sa Kazakhstan tapos meron kayong day for worship, is ito, pwede kayo magpunta dito. Malaki po siya. Goodbye, mosque! Bye-bye! Okay, so our next stop, ang Green Bazaar. Guys, if ever kapag pupunta kayo dito, sikat po tong Green Bazaar. Like puro mga nuts yung mabibili dito, mga kung ano-anong inunguya, ganyan, pagkain nila. Though, may mga napanood akong vlogs about
bawal daw mag-video sa loob, pero magpaalam pa rin tayo. Let's check! Okay, we're here guys sa Green Bazaar. So sikat po yung na palengkehan sa kanila. Tapos dun sa side na yon, doon po sa side doon is makakita kayo din mga nagtitinda ng prutas, tapos isda. Itara na, pumasok na tayo. So konting fun fact lang, ito pong mismong Green Bazaar, nag-ooperate na po siya simula pa noong early 20th century. At dito, sikat na sikat dito yung mga meats, ganyan. Aside from sa mga pinakita ko sa inyo kanina, mga fruits, mga vegetables, and also mga souvenirs and other handicraft things. Bawal na naman ako. Now, let's take a video. Pumayag, no? Pag bawal po, sorry po, pasensyahan. Okay, so basically, palengke yung nasa ibaba. Tapos dito sa taas, may mga nagtitinda dito ng bonnet, sapatos, mga damit, ganyan. Kasi guys, i-montage ko na lang. So we're here naman entering the very famous place. Napakita ko sa inyo ha. If ever kung bawal mag-video na nagsasalita ako, montage na lang. Kunyari nagpunta kayo dito, according sa mga napanood ko and sa mismong articles na binasa ko, is parang mag-share sila ng information sa inyo, and aside from that, parang may mga times na parang yung first nila kayo bumili. So, ihanda na lang natin sarili natin. May mga spices dito na binebenta. As you can see. Ayan, natigan nyo. Napakadaming spices. Like, literally. Hindi ko lang maintindihan kasi Russian. Dito naman mga juice, ganyan. Parang nakita ko tong part na to sa vlog. I don't know and I forget lang kung sino. Ito, oh. Diba? Mga fruits. May apple. Merong, iba't ibang klaseng apple. So, just in case, kung hindi ko pa na-share sa inyo, dito po sa Kazakhstan, dito nag-originate yung apple. Like, i-research nyo, totoo yan. Based yan sa facts. So, mga dried stuff. Usually, mayroon akong binibiling ganyan, tapos ginagawa akong tea. Okay, so naka-separate yung mga ganitong stuff. Tapos doon naman yung mga eggs, tapos yung mga meats, ganyan. Since ngayon, andito na tayo, try na nating makipag-usap sa kanila kung magkano yung mga binibenta nila. Then, if ever, kung mura, tatanong ko kung magkano yung assorted. Then, yun yung bilhin natin. Tapos, i-taste test natin. Anything you recommend? Anything. And bumili tayo 4,000 tenge yung mismong mix na ganyan. Half kilo lang yung binili natin. So kapag 1 kilo is 8,000. So hinayaan ko na guys para matikman na lang din natin. Kasi doon ako medyo mahina sa mismong tawaran kapag ganito. Parang feeling ko malakas lang ako tumawad sa chatuchak. Ganon. Dito 4,000, half kilo. Okay, so bumili tayo. 5,000 siya kasi merong sobre Hayaan na natin. Tikman natin siya later. Okay. First nating gastos. Kasi ito, hindi pa tayo gumagastos so far. Kasi di ba nga lakad lang tayo ng lakad ngayon and wala pa tayong binibili. So ito po ang ating unang bili. Mix of nuts and fruits. Loob ko guys, merong kainan dito sa taas ng mismong place na to. So kumain na po tayo para ma-experience natin, di ba? Para full experience na to. Todo na. Ayan, nakahanap na tayo ng place dito sa second floor. And sikat din na kainan to guys. Itong area na to. Nga po ang challenge na kung saan walang English. Always prepare your Google Lens. So, yung clove nila is 1.8 tenge. Tapos, may half. Tapos, merong full. Meron din silang soup, oh. 1.8 din ang presyo nun. And may mga coffee. Ayoko naman ng coffee. Mashed rice with meat. Ayoko din naman yun parang ngayon. So, I think plov and soup tayo, di ba? Wait, so, titignan ko kung saan dito to. Baka mamaya iba yung maturo ko. Bibilangin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kailangan pa ba natin mag-soup? O huwag na tayo mag-soup. Okay na yung plov. Saka drinks na lang, di ba? O, ipapakita ko sa inyo. If ever kung pinapanood nyo to sa TV, is i-pause nyo na lang tapos i-Google Lens nyo para makita nyo yung mismong salita na yan. So, ang gagawin nyo, from Kazakh to English. Bumili tayo doon ng mix kanina. Hindi ko na natanong kung ano yung inilagay. Puro almonds. Tapos, ano ba to? Eh, at least, okay, favorite ko naman tong part na to. Kaya lang, di natin matatry yung mga color green. Diba? Sayang. Okay, finally, ito po ang plov. At yung mismong meaning ng plov, ilalagay ko na lang dito sa screen. Ayan. First taste test po natin to sa plov, guys. So, yung plov, ayan, meron ako nakikitang carrots dito, meat, ganyan. Tapos, syempre, may lasa to. I mean, may nakamix na lasa. Tikman natin. Ang sarap. Meat pa lang masarap. Sarap. Wait, parang medyo manamis-namis siya ng slight. Hindi ko ma-explain yung lasa niya, pero para siyang sinangag sa atin na may carrots na hindi ganoon kaalat.
Tapos na tayo kumain ngayon ng plov at so far, i-rate ko to na 9 out of 10. Syempre hindi naman perfect kasi hindi ko pa naman natatry lahat. Hindi pa natin alamin the best, pero so far type ko siya. Okay? Yung meat, tapos yung mismong rice, tapos I don't know kung oil ba yun, butter or olive oil, hindi ko ma-explain. Pero yung lasa niya, nanunuot yung linamnam eh. I mean, hindi siya ganun katamis, hindi siya ganun kaalat, hindi siya ganun ka kung ano pa mang lasa, pero masarap siya. Lasa siyang sinangag and medyo may sweet na konti ako nalalasahan. Tapos yung carrots niya malambot na hindi mo mangunguya. Like kahit dila mo lang yung ipang dudurog mo, kayang-kaya. So okay po ito. If ever kung gusto niyo kumain dito sa Green Bazaar, pwede niyo gawin. So merong shop dito sa side na to. Meron ding shop doon sa side na yon. At meron ding shop dito sa likod. Tapos itong mismong area na to. Ayan. So dito po tayo sa side na to. Actually hindi ko alam kung ano pangalan. Pero pagmasdan nyo na lang to. Itong side na yan. No? Dito siya sa side na to. Tapos ito yung baba niya. Yung mismong mga prutas, ayan yung apples na pinakita ko sa inyo kanina. Tapos doon tayo bumili kanina ng nuts. So check nyo na lang po. For me, this one approved siya. Though yung mismo mga stuff dito hindi po gaano nakakaintindi ng English, okay? So ang ginawa ko is yung Google Translate, tinranslate ko tapos tinuro-turo ko na lang doon sa menu, okay? Pag hindi nyo alam kung paano basahin, again Google Translate, then on the camera, then after nun, okay na. Nagbayad na ako guys, so walang resibong binigay, yung mismo calculator lang, 2,400 tenge po yung mismo total price, and nagbigay ako ng 5,000 para magkasukli na rin tayo. Okay, so bumili na tayo dito ng magnet kasi naaalala ko noon nung nasa Paris tayo, hindi tayo nakabili ng magnet. So dito, simula pa lang, let's buy na. Po, yung mga choices dito, ayan, may Almaty, may Kazakhstan. Do parang ang gusto ko Kazakhstan eh, para maganda yung branding. Oh, tingnan nyo. Ito kasi gusto ko yung ganyang kulay. Pero parang gusto ko, ibang design, hindi yung ganyang plain. Or pwede yun. Pero wait, hindi ko ma-explain na ako. This one? 1,000. Okay. And how much is the cheapest one? Cheap one? 500, 1,000, 1,500, 1,700. Small, 500, big, 1,000. Okay. Thank you. Dito tayo, 1,000 siya. Map. This one? Okay. And so strong. Okay, so ito yung binili natin. Dalawa lang naman. Kasi usually yung isa para sa bahay, yung isa naman para sa atin sa Metro Manila. Binebenta mga lighter, oh. Parang may ganyan sa Switzerland na alala ko. So now, magpunta po tayo sa Hotel Kazakhstan area. So from here, sa mismong Green Bazaar, 31 minutes na walk yun. 2 kilometers. My God, pinagpawisan ako guys. Hamunang bagya. Bali, ito po yung Kazakhstan Hotel. Kaya lang, andito tayo sa bandang likod. Pumunta tayo dun sa harapan. Dapat, mag-check-in ako dito sa Hotel Kazakhstan. Kasi, dun sa susunod natin na country, parang ganito, counterpart nito yun. Pero ito, kaya ako hindi nag-check-in naman dito. Kasi nga, meron na nga ako nakitang Pinoy na reviewer doon sa ating hotel sa Mildom Premium. So, sabi ko, okay, pwedeng doon na lang. Ganda din to. Though parang medyo luma-luma na siya ng konti, oh. Makikita naman dito sa mismong labas. Pwede kayong pumasok. Yung itsura niya, ayan na meron nakalagay na sign. Nakalagay doon, Hotel Kazakhstan. Share ko lang sa inyo, alam niyo ba na ito yung tallest building sa Kazakhstan until 2008? Hindi na siya, Abu Dhabi Plaza na yung pinaka-tall. Kaya lang, hindi yung located dito sa Almaty. Located yun dun sa mismong capital nila, which is sa Astana. Ang social din pala ng loob, oh. Wala kasi kung nakita mga vlogs about dito sa Hotel Kazakhstan. Kaya nakapag-check-in dyan, mukha siyang okay naman. Na old style building, ganun, oh. Ayan po ang itsura, oh. Diba? Kasi matagal na to ginawa eh, 1977 pa. Grabe. Almost kaedad ng nanay ko, guys. During nung ginawa to, guys, gusto ko lang din i-share sa inyo na ito po yung isa sa mga most luxurious hotel sa Soviet Union era. Though wala na nga ganun ngayon. And siya yung pinakamaganda, isipin nyo. Mas maganda pa siya sa Russia na mga hotels. Mas maganda pa siya sa Uzbekistan ng mga hotels. Ganun. Para maging aware kayo, and hindi ako sure sa full list ng mismong listahan ng countries under Soviet Union. So ilalagay ko na lang dito sa screen. Ang alam ko lang is Russia, Ukraine, and others na may stand. Okay? Ilalagay ko dito. Inabutan na tayo ng sunset dito. Pababa na yung araw, guys. At least, I think na-maximize naman natin yung ganap natin for today's video. Kasi ano lang talaga to full exploration day. So from here, sa mismo may view ng Hotel Kazakhstan, makikita nyo dito yung isang statue, ayan. And sa mismong Google Maps, kapag ka mag-research kayo, lalabas talaga siya. Ayan o, ito po. Actually, nakikita ba? Mapakilala ko kayo sa kanya. Pwede po makiupo. Ayan. Kilala niyo ba siya? Siya po si Shamshi Kaldyakov. Okay? Medyo mahirap bigkasin. Ang spelling ng name niya, Shamshai. Pero Shamshi po ang basa doon. Shamshi, kaya po siya meron ditong monument. Kasi siya po ang King of Kazakh Waltz. O, diba?
Grabe, sikat ka, no? Sana all king. Chamshi, sasamahan na muna kita dito. Pagod na pagod ako. Alam mo ba, ang layo na nilakad ko, mapuntahan ka lang. Nasisipa, walang kamalay-malay yung tao. So, look at me. Ay, thought mababasag. Share ko lang sa inyo, naaalala nyo nung nagpa-Q&A tayo, meron po tayong ganito. Tinatanong yung phone accessories. So, ito po, yung mismong strap ng phone. Lagi ko tong hawak-hawak para walang makakuha ng cellphone natin, walang makahablot. And aside from that, guys, gusto ko din i-share sa inyo na ito pong nasa likod. Moft po ito, kaya lang medyo ano na siya, oh. Ganun na siya. Hindi na siya super okay or in good condition. Yung mismong standa, kasi lagi ko siyang ginagamit sa solo traveler. So if ever po ako interesado kayo, yung mga link nito, nasa description. Ito guys, tingnan nyo, papakita ko lang sa inyo. Nakalagay dito, oh, like 1992 pala siya namatay. Akala ko matagal na, like parang, hindi ko kasi alam yung part na yun. So akala ko mga 1950s, ganyan. Grabe, 1992 ko pala na dead balls. Di mo pa ako inintay. Kunti na lang, 1999 ako eh. Mali yan. Okay, so dito muna tayo. And time check, it's already 3:23. Ayan, nakikita nyo ba? So, 3:25 ba alis na ako ha? Magpapahinga lang ako dito saglit. Tingnan nyo yung view namin, no? Walang katao-tao. O, diba? Ay, may tao palang isa dun. Pero ito, ang ganda. Nice. Then yung Hotel Kazakh, ayan, no? Ayan po. O, diba? Ayan siya. Paalam na tayo sa kanilang lahat dito. Okay, Hotel Kazakhstan, tapos kay Shamshi, okay? And now, nag-book na po ako ng Yandex Go kasi napaka sakit na ng pa ako, kanina pa tayo lakad ng lakad. So ngayon, let's go sa Central State Museum of Kazakhstan, okay? Yun ang ating next stop. Here, ang aking pong babayaran na is 610 tenge. Okay, so naibaba na po tayo doon. And finally, we're here na sa Central State Museum of Kazakhstan. Ayan, napakalaki guys, napaka-ingrande ng mismong structure. Pumasok na tayo. And also, gusto ko lang i-share sa inyo na ito po museum na to, one of the largest museums in Central Asia. And also, nag-house po yan ng 300,000 na mga works. Entrance. Again, bawal mag-video sa loob. Tapos nagbubukas po ito ng 9 o'clock. Then, sasara siya ng 6 p.m. Okay, so dito ngayon tayo sa loob. And nagpaalam ako, pwede naman pala yung cellphone gamitin pang vlog tulad dun sa Royal Regalia at ibang museums na pinupuntahan natin. Pero yung mismong camera or video cam, bawal. So, hindi ko magagamit yung Osmo Pocket ko. So, mag-taste po muna tayo sa ganitong quality. Ito yung mismo bubungad dun sa mismo entrance. Medyo madilim. Ayan po. Okay, so we're done dito sa museum at ngayon gusto kong i-share sa inyo yung insights ko about dito sa area na to. And if ever po kapag pupunta kayo dito, 500 tenge po yung mismong babayaran nyo dito. And also sa loob, pwedeng mag-video basta using cellphone lang, okay? Nakalagay naman dun sa mga signs sa loob na bawal yung video cam, saka bawal tong mismong Osmo Pocket, bawal yung kahit anong form ng camera except smartphone, okay? Tapos doon, ang nakita ko po doon, and gusto ko lang i-share sa inyo, madaming mga artworks,
merong mga paintings, merong mga damit nung sinaunang panahon nila. Tapos meron din ditong yung parang space institution na investment ng Kazakhstan. Gusto kong i-share sa inyo, ang Kazakhstan po kasi nag-own sila ng dalawang space institution na kung saan yan din yung binabasa ko bago pa tayo magpunta dito sa Kazakhstan kasi mahilig ako sa ganyan. Isang Baikonur Cosmodrome, tapos yung isa Kazcosmos Agency. Baikonur Cosmodrome, guys, hindi siya dito kasi matatagpuan, sa southern part siya. And also, ito yung picture niya nung mismong area na yon. At yan po ang largest space facility sa buong mundo during Soviet era. O, diba? Ang ganda, ang galing ng Kazakhstan. Napakadami nilang first. Sila may-ari nun, and aside from that, sila din ang nakadiscover ng apples. I mean, sa kanila nag-originate. So, additional fun fact, yung Baikonur na yun, guys, na sinabi ko sa inyo na yun, ay si Russia po ang nagmamando dun ngayon kasi nilis siya. And aside from that, hanggang 2050 yun. So, tagal pa. Tapos, yung Kazcosmos naman, yung sinabi ko sa inyo kanina din, yun po, medyo bago lang po siya. And actually, na-establish lang siya noong 2007. So, ano na siya? Almost bagong-bago pa, kaedad pa natin, ganun. Ka-generation, hindi ka-edad. Baka kasi, i-correct nyo ako Ka-generation lang, oo, matanda na rin ako. Also, share ko lang sa inyo, yung Kazakhstan, guys, nakipag-collab sila sa Russia, sa USA, sa Europe. So, yung sa USA, ang ka-collab nila doon, mismong si NASA. O, di ba? Ang galing. And share ko lang kung bakit ako interesado dito sa ganitong topic. Kasi napakadaming pwedeng makita. Pero bakit sa space ako nag-focus? Kasi po, nung bata po ako, unang pangarap ko po talaga ay maging astronaut, okay? Maging astronaut, tapos naging scientist. Sabi ko sa sarili ko, ay parang bihira, parang imposible yung dalawa na yon. Then after nun, ang ginawa ko na lang, sabi ko ganun, okay, nung mga bandang high school ako nun, gusto kong maging mayor or politician sa area namin. Sabi ko ganyan, okay, gusto ko maging mayor. Kaya po, tayo po ay nahasa sa student council, ganyan. And yun, kaya hilig ko sumali sa mga org. Hilig ko mag-student council nung high school at even nung college. Then ngayon, ito po tayo, vlogger. Yan. Okay, so that's all for today's video. Super jam-packed po ng ganap natin ngayon. And if ever kung meron kayong nagustuhan, feel free to drop it lang sa ibaba kung meron kayong thoughts. At also, kung gusto nyo maging updated real time sa ating mga travel ganaps, ito po yung username ko sa ating Instagram and TikTok para maging updated kayo. I-follow nyo na ako dyan, guys. Okay? Again, Ivan de Guzman po. Abangan nyo pa mga susunod kong vlog dito sa Kazakhstan and also sa Central Asia. So, yun lang. Thanks!